Pray, hope, and don't worry. Mga simpleng salita na pinaalala sa atin ngayon ni Santo Padre Pio. Kadami po ng mga pwede nating pagnilayan, turo, paalala ni Santo Padre Pio. Pero ito pong tatlong itong salita ang palagi at palaging umaaliw-ngaw. Pray, hope, and don't worry. Ito'y salita at paalala ng isang banal. Salita at paalala ng binhing nalaglag sa mabuting lupa at tumubo. Bakit tumubo? Dahil nalaglag sa matlinis na puso at tapat. Nagtiyaga ng maraming panahon hanggang sa namunga. Alam natin ang buhay ni Santo Padre Pio, hindi naging madali sa kanya ang lahat. Siguro ganun talaga ho. Pag tayo nadadalian sa buhay na rin, kung ay hayahay ang buhay, ang sarap, parang nakakakaba. Kapag lagi-laging kasabihin, oh, ang sarap-sarap ng buhay, nako. Pero tingnan natin, yung mga tao palang tumatahak sa kabanalan ay yung mga dumadaan sa mga matinding pagsubok sa buhay. Si Padre Pio, bata pa lamang, sakitin na. Langan pa nga nung siya pumasok ng seminaryo, dahil nga siya sakitin. May kanyang ugali. Ang kanyang ugali ay hindi naman perpekto, magagalitin, panibugo. Sa katunayan, nung siya ay babagong orden sa pagkapari, hindi agad siya na-assign sa isang parokya. Siya ipinauwi muna dahil sakitin. At katulad ng marami na tinawag ng Diyos, maraming pagsubok ang dumating. Pero sa kanyang buhay, hindi mawawala araw-araw ang pagdadasal. Sa katunayan, nung siya'y pari at nagdadasal, habang siya'y nakatingin sa isang simpleng krus, doon sa isang chapel, sa San Giovanni Rotondo, habang siya'y umiiyak, sasaktan ng kanyang kalooban, at mismong sinabi niya, Diyos ko, iniaalay ko ang mga hirap ko sa iyo. Di man ako karapat-dapat. Ang sabi niya sa panalangin, gusto kong maranasan ko ang hirap na iyong naranasan. And during that time, habang siya nakaluhod sa isang simpleng krus, nagkaroon po siya ng stigmata. Ano ho yun? Yung mismong sugat ni Jesus, kanyang naranasan. Kaliwa at kanang kamay, tagiliran, at ang kanyang mga paa. Hindi lang sugat, butas, sobrang sakit. Okay lang kung yung isang linggo lang okay lang kung isang buwan, okay lang kung isang taon. Ilang taon? 50 years. 50 taon pinagdusahan, sakit. Mahirap palang maging banal. Mahirap ang pumunta sa Panginoon. Katulad ng marami sa atin, mga pagkakataong ang dami-daming krus na ating naranasan. Kinakabahan tayo, ay, pumusgat na naman ang bulkan. Bukod pa diyan, ang dami nating mga problema sa buhay. Ilumabas pang virus ng Nipah virus sa India. Sari-sari ang ating mga pinagdadaanan. Pero ang paalala ng Santo Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Bakit? Sa kanyang pagsunod sa Diyos, kanyang naranasan ang sari-saring pagbatikos, pag-aalimura, hindi lang ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Ang masakit, kahit yung mga kanyang kapwa pari, clergy, obispo,
Yung mga taong dapat ay makaunawa sa kanya, hindi siya maunawaan. Ang love na love niya ay yung pagmimisa, at pag siya'y nagmisa, lalo tigitong siya'y maedad na, 2 oras, 3 oras, at pagpapakumpisal ng maghapot magdamag. Ang sabi ng marami, inyatay may sa demonyo, inaalihan ng masamang espiritu. Hanggang sa siya ipinagbawal sa kanya ang magmisa, ipinagbawal sa kanya ang makipag-concelebrate sa banal na misa. Inilayo siya sa mga tao. Kaya siya'y nakasulat ng isang prayer, ang pamagat, stay with me. Bakit niya yun na-compose? Sapagkat yun yung mga panahong parang nawawalan na siya ng pag-asa. Yung panahong siya'y may sakit, masama ang loob, parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Pero he continues to believe in God. Padre Pio, buhay pa, marami ang mga taong may sakit ang gumagaling. May gift siya of prophecy. One time, may isang pari bumisita sa kanya. Pagkabisita sa kanya, itong Padre Pio biglang lumuhod sa isang paring ito. Sabi ng pari, Padre Pio, bakit po kayo lumuluhod sa akin? Huwag po kayong lumuhod sa akin. Ang sabi ni Padre Pio, hindi ako lumuluhod dahil ikaw ang aking niluluhuran. I'm kneeling down because someday you will become a pope. Ikaw ang magiging Santo Papa. Napakaraming biyaya, napakaraming himala. Nung siya'y nagkasakit na at alam niyang marapit na siyang mamatay, anong sabi niya? Salamat sa Diyos dahil kahit ako'y instrumento laang niya, maraming gumagaling. Pero ako'y nakatitiyak, pag ako'y namatay, mas madami ang taong gagaling at marami pang taong makasalanan ang magbabago at sila'y susunod sa Diyos. Yun nga ang nangyayari ngayon. Daming taong may sakit, daming tao na lumalapit. Bakit? Dahil ang kagalingan ay nasa Diyos. Instrumento lamang si Padre Pio. Minamahal kong mga kapatid, ang dami nating krus, ang dami nating pinagdadaanan, ang dami nating mga pagsubok sa buhay, pero simple lang ang paalala ng ating santo. 3 salita, ngunit napakalalim, ating isabuhay. Pray, hope, don't worry. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.